ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, walla walla, ting tang, walla walla bang bang. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang iPhone SE ay huling hawakan ng twin. Anyway, it doesn't matter kung Docomo ka or AO dahil pagmamayari yan lahat ng SoftBank. So ayan na, buhay Japan sa communication, ang telephone box, landline, ang 3 years old twins ko ay nanonood ng kanilang anime sa Android cellphone. Gabay na rin sa alert ng Japan earthquakes o di kaya tulog, tipid kuryente. At walang away TV channel. Ang nakasanayan kong sinigang ay galing sa asim ng iba o di kaya sa tuba na maging bahal at naging suka. Subalit, alam ko si Sampalok na English ay tamarind. Kapag powdered tamarind na ay hipon talaga si shrimp. May katabi pala ang aming puno na iba, si Balimbing. At dahil nakakita na naman ako ng kakaibang repolyo na gulay, ay sinubukan ko nilunod sa sinigang na aking hamon today. So, ayan na, nag-class reunion na sila. Hindi naman talaga ito ang content of the day. Ngunit, share ko lang ha, buhay Japan kasi. Kabanata 5, 8.32. Ito ang ingay at ito rin ang mababasa mo sa cellphone mo kapag merong calamity warning. Kodomo Mamoru Ketai ang tawag nito. Child Protection Cell Phone in English. A cell phone for 6 years old. In Japan, the stickers on cars aren't just for style. They actually tell you something about the driver. This green and yellow symbol means the driver is a beginner, usually someone who just got their license. And this orange and yellow teardrop? That's for elderly drivers, reminding others to give them space and patience. There are also stickers for disabled drivers and other conditions, each one helping make the roads safer for everyone. So, next time you see these stickers in Japan, you'll know they're not just stickers, they're messages of safety. Ay meron ng Kodomo Ketai or Children's Ketai. Kaya meron cellphone ang mga edad 65 patas. Hinihikayat talaga dito ang magkaroon ng mga cellphone ang mga matatanda. Dito ako sang-ayon as a late bloomer. Dito ako nahatak as a late bloomer in Japan. Kung ano man ito ay simulan natin sa communication. Nakatulong kasi ito ng pagsugpo ng pabilisan ng mga anong krimen dito na mangyayari sa Japan. Kamusta na ba ang ating pangamustahang nationwide? Nag-compilation ako sa aking nagawang www.com. Additional ko na rin i-share ang aking natutunan sa ka-vloggers. Which generation are we? Number 1, silent generation, born 1928 until 1945. Number 2, baby boomers, born 1946 until 1964. Number 3, Gen X, born 1965 until 1980. Number 4, millennials, born 1981 until 1996. Number 5, Gen Z, born 1997 until 2012. Number 6, Gen Alpha, born 2013 until 2025. Last yan. Pa-beauty or pa-view.ty. So yan ang parte ng content. Collage siyang tignan pero remainder siya sa akin techniques. At gamitin natin ang mga videos ko na ipinapalabas sa YouTube. Mapapanood ninyo ngayon ang vertical half screen na tinatawag ko. Mapapansin na kasi ang aking mga thumbnails na merong naka full screen at naka vertical half screen. Ituro ko o demonstrate kung paano mapapanood ng mabuti ang mga ganitong tape. Nang nagsimula na ako mag-vlog dito sa YouTube ay meron na akong mga vertical half screen thumbnails. Ang pamamaraan upang ma-view ng maayos ay madali lang sundin. So magpili tayo ngayon ng vertical half screen sa aking mga videos. So ang ating napili ay kailangan nating i-touch, i-press o i-tap. Ayan, so sa salita pa lang ay kailangan nating pindutin. Yan. Ayan, nahuli nyo ba ang aking kamay? Nakita nyo ba yung pinindot ko? Go kayo dyan sa larawan na yan para maging full screen ang ating mapanood. Ayan, sa baba na tinatawag ay icon. Sobrang blessed na talaga ang technology natin, no? Pa-touch screen na lang tayo kasi smartphone. Makita ninyo
Kapag naman tayo ay nanonood ng mga vertical half screens sa Facebook, syempre pindutin natin ang Facebook na app. At ang halimbawa ko na vertical half screen ay makikita sa comment. Pindot lang ang teknik niyan. Minsan walang tunog kaya may makita kang larawan na pindutin. Sa screen ng ating cellphone sa kanan pababa ay makita natin ang hugis, square o parisukat. Pindutin para magpalit ng anyo ang sukat ng pelikula. Bago dito na paliwanag ay may binanggit ako na saglit na lumalabas na larawan. Yun ang larawan ng speaker para lalabas ang tunog. I-tap to unmute ang iyong mababasa kaya pindutin. Ito na yung kalabasan sa napindot kong parisukat. So ayan na ang sukat ng ating mapapanood at ganito na rin natin hawakan ang cellphone. At kapag pagbukas natin sa Facebook ay ganito na masalimungat natin ang vertical half screen. Ang pamamaraan ay walang pinagkaiba, magpindot pa rin. Hindi ko na-record ang aking pagpindot pero nag-change ito dahil pinindot ko, ha? Siya na inani, no? Premiere will begin shortly. Paulit, pero ayan, malinaw mabasa ang itap to unmute. Yan, pindutin. Dahil mahalaga siyang bigyan pansin upang malaman natin kung bakit hindi tumunog. Kailangan nating mapagbantay o nagtatanod sa ating mga napindot upang maayos nating gamitin ang mga pamamaraan. So, ayan na ang full screen or whole screen. At mayroong sumihol na katanungan kung paano ibalik sa dating sukat. Ang unang hakbang na gagawin ay pindot kilos. Sa taas ay may mababasa kang mga caption or guideline. Nauna kong pindot ang tap to mute. So, nawala ang tunog. Ayan na. So, ating pindutin ulit upang maglabas ng label. Diyan, makakita ka ng ibang larawan naman na ating kailangan pindutin. Ang X or X. Yan. So, balik sa dating sukat ang screen. Ang sunod naman na aking illustration ay ang mga thumbnails na tulad nito. Full view siya, no? Full screen. Ating piliin o ipindot ko ang scoop 4.19 para magbigay ng halimbawa. So, andito na tayo sa ating gustong mapanood at mapansin natin yung icon, no? Ang hugis na parisukat. Yan, pindutin lang, itap, i-press, or i-touch lang ang kilos. So, ayan, makita natin ang kanyang pagpalit ng sukat o anyo. Kaya ating palitan rin ang paghawak ng cellphone o kaya ilagay natin sa mesa. At kung ninais nating ibalik sa dating sukat dahil napapagod na rin ang ating kamay sa kakahawak, ay pindot ulit. Ayan, dahil napindot natin ulit yung hugis na parang parisukat, hindi X. Wala kasing cross symbols sa ganitong full screen. Ayan, nasa tubular pala tayo, wala sa Facebook. At mayroon pa tayong dapat matutunan para maging automatic siya na magpalit ng ganun kalaki na full screen. Subalit, punta muna tayo sa Facebook para maipaliwanag ko rin kung paano gamitin ang mga full screen thumbnails sa Facebook. Mayroon tayong mga kilos na gagawin mula sa YouTube na papanood. So, kailangan natin mag-swipe or mag-slides gamitin ang ating mga daliri. At nang makapasok tayo sa Facebook at napindot na ang gusto nating panoorin, magpindot ulit tayo sa screen upang lumabas yung hugis na parisukat na makita sa kanan pababa upang magpalit ng whole screen or full screen. May function ito. Ang function na ito ay alis tayo sa Facebook sandali at mag-swipe para mapunta dito na screen. Pansinin ang larawan o icon na padlock o kandado. Ang larawan na ito ay binilugan ng arrow. Pag ito ay napindot, ay maglabas siya ng basahin na portrait rotation. Pindutin mo ng 2 beses upang mabasa mo ang portrait rotation on at portrait rotation off. Wala siyang pinagkaiba sa pag-intindi ng portrait rotation lock on or portrait rotation lock off. Ang mahalaga ay pindutin mo siya para maka-portrait rotation lock off. Ang ating mga daliri ay may dapat na palatandaan, ang stroke. Hagurin in Tagalog ang stroke. So, para magamit natin ng maigi at makita ang function, kailangan kasi nating matuntunan ang portrait rotation lock off at portrait rotation lock on na icon. So, ang kilos ng ating hagurin or stroke ay it's either English na tayo. Our finger movement sliding from down to upwards or from upwards downwards. Naalala ko lang, padulas lang, pataas pababa or pababa pataas para makita ang larawan.